if you have that true religion in your life, it should be shown in your character. Hindi ko po sinasabing banal ako. Ang gusto ko man lang, mabago rin ako. Kasi religionist din ako eh. Dati yun. Pero ngayon, hindi. I'm bold enough to express myself of being a follower of Jesus, but not necessarily means na ako ay nagdadala sa pangalan ng pagiging Kristiyano. Dahil ang Kristiyano ay ang pinaka-religion na nakakahiya sa buong mundo. Sinasabi ko po yan. Dahil yan ang totoo. Puro lang yan sila pera-pera. Ang kanilang pinoprotektahan ay ang kanilang doktrina ng kasinungalingan. Kaya what they are actually protecting or depending upon of their defense ay ang kanilang religion. It's no longer Jesus eh. How could you say that you are bringing your testimony of Jesus to go and make disciples when what you are teaching is about your religion, which is not true? Tapos gagamitin mo ang Bible. Di ba't nakakahiya ka? Ang kapal ng mukha mo. Hindi yan sa iyo. Words of God po yan. Para i-share mo kung ano ang nagawa niyan sa buhay mo. Yun ang ministry na gustong ipagawa sa iyo kung ikaw ay isang disciple of Jesus. Kaya kayo dyan ay nako, nakakapanggigil. Kung minsan, hindi ako mag-aatubiling diretsahang sasabing mali. Dahil bakit mali? Kasi hindi yun ang nasusulat eh. Or bagamat nasusulat, sabihin na natin nasulat, iba ang interpretation mo sa interpretation ng Bible itself. Pinapangunahan mo na yung head na walang iba, si Jesus, sapagkat si Jesus na lang ang prophet sa ating kapanahunan sa ngayon. So you must have your testimony of the prophet, and your testimony is the spirit of prophecy. Kung testimony nga ba ang dinadala mong testimony ni Jesus, hindi yung religion mong sinungaling. Kaya tama ang Bible. Search. I-search mo, huwag kang maniwala dyan sa pare. Huwag kang maniwala dyan sa kung sinong pastor ng isang denominational religion of lies. Speaking of denominational, it's a denominational teaching na ang daming nadadaya sa kanilang mga kasinungalingan sa nasusulat sa Biblia. Kaya tama ang Bible din na the Church of Christ, it refers to those faithful few who keeps the commandment of God and have their testimony of Jesus, not a testimony of religion of lies. Kaya guys mahalata mo naman pag marami sila, palatandaan yan na hindi sila ang iglesia ng Diyos. Mga sinungaling po yan. Kasi nga po, konti lang naman ang faithful few. Kaya nga faithful few, ibig sabihin, marami ang mga kabulastugan na samahan. Kukonti lang po ang disipulo ni Jesus. Sa totoo lang po, 12 lang. Just imagine that. How many
populations during the time of Christ in Judea. Lalong-lalo na sa Jerusalem na mixed multitude po ang mga naninirahan sa Jerusalem. Kaya guys, tandaan nyo na ang disipulo ni Jesus are not those who keeps the commandment of their religion. Kaya itigil nyo na yung kabulastugan yung mga kasinungalingan dahil madali lang namang maghanap ng katotohanan sa totoong naghahanap ng kaligtasan at willing na gawin ang kanyang responsibility to share the gospel. Not because of money puro kayo diyan pera-pera, collection ng tithes and offerings. Tapos i-overrule nyo pa ang kaisipan ng tao. Ano kayo, Diyos? Meron pang iba dyan na natatawa na lang ako Kasi sasabihin ba naman sa akin, hindi ako maniniwala sa testimony mo. Wala akong pakialam din kung hindi ka maniniwala. Kasi alam ko, yan ang testimony ko of Jesus because that's about my conversion to Christ, not about my conversion of religion ng kasinungalingan. Madali pong mahalata ang religionist group kasi pag nagsasalita ka ng testimony mo of Jesus at nararamdaman nilang kakaiba ang sinasabi mo, sasabihin ka agad niyan, huwag kayong makinig dyan, bla bla bla. Kasi ang sinasabi niyan, mali niya. Natatawa ako sa mga ganyan. Alam niyo ba? Kasi nahalata ako tuloy na they are so defensive of their group. Wala naman din akong pakialam at hindi ako apektado because, you know why? I am just sharing my testimony. I'm not sharing of religion. I'm not a religion either. Yan po ang nakikita ko sa mga religionist group na habang pinagmamasdan ko sila ay parang naaawa ako na natatawa of their ignorance of truth. Kung ano ang nasusulat as they don't even have their direct relationship to Christ. Kaya lumalabas na parang mangmang, mga mangmang. Mangmang ang tawag ko sa kanila. Kasi po, I'm doing only my duty and responsibility according to the teaching of Jesus, who is my head as a church. Dahil ako ang church. Pinagsisigawan ko po yan na ako ang church. Ikaw ang church. Tayong lahat ang church na tinatawagan ni Jesus to go and make disciples. Hindi yung mga denominational na denomination. Nabubulol tuloy ako kasi pasensya na. Nag-iinit ang ulo ko Pero hindi naman po ako ganito sa totoong buhay. But you know what? I hate the sin of sinners, but not the sinners. Dahil sa totoo lang po, isa din naman po akong pahamak na sinners. Pahamak na sinners. Ako lang pala, pahamak na sinner. Kapoy, Kapoy magsermon ba? O kamatuoran. Pero kana noong mga nagsermon o bakak, ang sipag-sipag. Ano ang ina-after nyo? Pera? Overtime na pala akong nagsasalita. Pasensya na po. Facebook. Sorry Anyway, this is Kuya Palabs once again, and thank you so much for your listening and watching on our
page, friends, and followers. Hanggang sa muli po, gusto kong mag-shoutout doon sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay dyan from Luzon, Visayas, and in our land of promise in Mindanao. God bless po sa atong tanan. Amen?